Magandang umaga mga kapwa ko mag-halaman. Maulan ngayong araw. Ngayong araw pupunta pa rin tayo doon sa farm natin sa Cabinti, Laguna, sa The Big Leaf Farm para kumbaga i-check yung ating mga alaga doon, yung ating mga lettuce tsaka yung ating mga alagang hito. So possible din siguro na titignan natin kung may kuryente na tayo doon, kung malilinyahan na yung ating mud crab fattening setup, kasi yun na lang inaantay natin para kumbaga mapagana natin yun. So samahan niyo ako mamaya para titignan natin kung ano status ng ating mga greenhouse doon. A few moments later. Magandang hapon mga ka-farmer. Nandito na tayo sa The Big Leaf Farm. So yun yung greenhouse natin. So papasok tayo sa loob para ma-check natin yung ating mga tanim. So nandito din yung mga tanim namin sa labas. So madami yan. Ayun, mga talong, mga okra, madami yan dyan. So una muna lang titignan yung ating mga lettuce dun sa ating greenhouse. So samahan niyo ako. So magandang hapon mga ka-farmer. Nandito na tayo sa loob ng ating greenhouse. So dito sa magkabilang side ko, kung makikita nyo, ito yung mga tanim natin na lettuce. So dito sa kaliwa, medyo malalaki na ito kasi ito yung mga nauna dati na akala namin di nalalaki kasi nga inabot ng taginit. So papakita ko sa inyo ng malapitan para makita nyo yung progress ng ating lettuce dito. So mga ka-farmer, ito yung ating mga lettuce. Ito yung medyo mga malalaki na. Siguro mga isang buwan pa ay ma-harvest na natin to. Kumbaga ito yung mga naiwan kasi nung nakaraan na akala natin di nalalaki. So ang ano nga lang, kumbaga lampas na ito ng mahigit sa 45 days na. So hindi ko alam kung papait ang dahon o hindi kasi nga parang gumulang na rin. So kumbaga meron namang mga ginagawang paraan para mawala yung pait, gaya ng pagbababad ng lettuce natin sa malabig na tubig bago kainin. So isa yun paraan para matanggal yung pait ng ating lettuce. So susubukan natin yun para kumbaga makain natin itong mga lettuce na ito. So dito naman sa kabila, ito yung ating mga punla na maliliit pa nung nakaraan. Bali pa 3 weeks na ito ngayon. Kasi nung 2 weeks last week, nailipat namin to. So 1 week na silang nandito sa ating pipe. So yung progress niya, medyo maganda naman. Tumaas naman yung ating mga lettuce, lumaki naman. So ibig sabihin maganda naman yung ating pagkakatanim tsaka yung naihalo natin na nutrient solution. So may bago pa rin kaming punla, nandito sa may bandang baba. Ayan, ito medyo hindi nga lang ganun kadami, pero kung tutusin marami na rin to. Aabot na rin to ng pang isang rack natin. So ang isang rack natin 52 pieces. So hopefully mga 1 week pa ito, pwede na rin nating ilipat. So ito nga pala mga ka-farmer, kung maalala nyo, nagpunla ako ng dragon fruit nung 1 linggo. So ito na ngayon, sumibol na. So possible na magaling talaga ako magtanim, kaya naposibol natin. Joke lang yun, joke lang. So pero sumibol na talaga, tunay. Ito yung ating dragon fruit, ito yung pula na variety. Kasi yung nandito namin, mga puti kasi na variety yung tanim dito, wala pa tayo ng pula. So nung nakapangain kami ng pula nung last week, sinubukan lang namin kunin yung buto. Tapos ito, sumibol na. So pagka lumaki-laki pa ito, kumbaga lalabas na dito yung parte na may tinik na. So yun, pagka lumabas na yun, pwede na nating ilipat. So ito rin mga ka-farmer, sa likod ko, yung ating mud crab fattening setup. So meron kasing mga nagtatanong na, kumbaga nahingi ng update tungkol dito sa ginawa nating setup na to. So kumbaga ito yung nakasetup na naman na buo na. Ang kulang na nga lang dito ay kuryente. So yung application namin ay na-disapprove sa kasamang palad kasi nagkaroon lang ng misunderstanding dun sa paglalagyan na linya. So titignan pa namin kung anong magagawa namin, kung paano namin maiayos. So pansamantala ay hindi muna natin mapapagana itong
setup natin kasi baka mamatay lang yung ating mud crab kapag biglang nawalan ng kuryente. So power station lang kasi yung plano namin gamitin sana. Pero nag-uulan ngayon kaya mahirapang makakuha ng araw yung ating solar panels. So yun mga ka-farmer, gusto ko sanang ikutan ulit yung mga tanim natin sa labas. Kumbaga yung ating mga talong, mga okra natin sa labas, kaya lang medyo masama ang panahon dito talaga. So sa forecast meron palang bagyo. Parang si Dolphin daw ata ang pangalan. So titingnan din natin kung makakaikot tayo mamaya. Pero palagay ko hindi na kasi nga medyo nag-ulang mayaman na. Hindi na titigil siguro ang ulan. So sa ngayon, pupuntahan na lang muna natin yung ating mga hito para tignan yung progress nila kung maayos pa ba sila doon at titignan din natin kung anong magagawa nating mga remedyo. So, samahan nyo kami. So, mga ka-farmer, nandito na tayo sa ating pinaglalagyan ng ating mga hito. So, pinalitan na namin ang lagyan. Kumbaga, pinagsama-sama na namin. Kasi medyo madami na, malalaki na rin sila. Para yung mga maliliit ay merong tatakbuhan kapag gusto silang kainin ng malalaki. So, ang naging problema lang namin ngayon ay tumatalon sila dito sa kanilang pinaglalagyan, sa trapal pan, kasi medyo mababa yung ating lalagyan. So, gagawin natin ngayon, lalagyan natin ng net itong baybay gilid para kumbaga hindi sila makatalon. So, samahan niyo ako. So, yun mga ka-farmer, temporary lang yung ginawa natin dito sa ating mga hito. Kumbaga, nilagyan lang natin ng net pansamantala, kumbaga para lang hindi sila nakakatalon. So, ngayon, pakakainin na natin sila kasi medyo hapon na rin. Baka kasi lumakas pa ang ulan kaya mahirapan kami makabalik dito. So, gagamit din tayo nung grower na pagkain. So, iaagis lang natin. Manila. Yung iba nga pala dito, yung mga for harvest na. So, hindi pa lang kami makakuha sa ngayon kasi medyo mahirap hulihin. So, kailangan talaga na tutukan natin to ng paghuli. Hindi pwedeng mabilisan. So, tingin ko, titingin kami ng tools na pwedeng gamitin para sa paghuli. Para hindi tayo mahirapan kapag gusto nating mag-harvest. So, yun lang muna mga ka-farmer. Tinignan lang talaga natin yung status ng ating mga tanim. So, yung ating mga lettuce doon sa ating greenhouse ay mukhang maayos naman. Meron din tayong mga bagong punla. Tapos dito naman sa mga hito natin ay okay naman din sila kasi mga healthy din naman. So, sa susunod siguro, iisip tayo ng ibang pwede natin pag-usapan dito sa pag-improve ng ating farm. So, sa mga may suggestion dyan, pwede kayong mag-comment sa ating comment box para kumbaga magkaroon din kami ng ideya. So, yun lamang muna ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Naway pagpalain tayong lahat.